Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang papel ng mga guro sa pagtataguyod ng edukasyon at paghubog sa mga susunod na henerasyon ng ating bansa. At sa pagdiriwang ng National Teachers Month, tiniyak ng Pangulo na patuloy na sisikapin ng kanyang administrasyon na tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Si Clazel Pardilla sa detalye. You teachers did not just impart the wisdom necessary for us to flourish, you have also instilled in us the values that guide us through life's challenges. Maraming salamat. Mabuhay kayong lahat ng mga guro, mga ma'am, mga sir. Ang sipag at dedikasyon ng mga guro, binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng 2024 National Teachers Month. Malapit sa puso ni Pangulong Marcos ang mga guro na propesyon din ng kanyang may bahay na si First Lady Liza Araneta Marcos at kanyang ina na si dating unang ginang Imelda Marcos. Saksi ang Pangulo sa sakripisyo ng mga guro mula sa kanilang pagtuturo hanggang sa pagtulong sa mga komunidad na lagpas na sa kanilang tungkulin. Pagka may piyesta, pagka may malaking birthday, pagka may VIP, may mga big shot na darating. Anong gagawin ni Mayor? Tatawag. Si Superintendent, tawag mo. Kailangan, yung mga teacher, maghanda tayo. Gagawa tayo ng dahil may bisita. Nakakikita mo yung mga teacher, yan, nakakanta sugat-sugat na yung mga daliri, kakatamtax dun sa tablecloth para Tapos dun sa loob ng kusina, makita mo yung mga teacher, naku, tune-tuneladang pansit ang linuluto. Wala na sa pag-teacher yun. Kaya I think I'm safe in saying that not only will the schools not work without teachers, the community will not function without you. Maraming hamon na kinaharap ang mga guro, kaya puspusa ng Administrasyong Marcos para tugunan ang kanilang pangangailangan, gaya ng pagtupad sa Expanded Career Progression. Batay sa Executive Order No. 174, binibigyan na ng oportunidad ang mga guro na paunlarin ang kanilang propesyon sa pamamagitan ng pagpili sa pagtuturo sa silid-aralan o pamamahala sa mga eskwelahan. Wala na ring guro sa mga pampublikong paaralan na magre-retiro sa isang entry-level posisyon. Tiniyak din ng Pangulo ang pagbibigay suporta para magampanan ang kanilang tungkulin. Sa ilalim ng Kabalikat sa Pagtuturo Act, inalis ang buwis sa teaching allowance ng mga guro at mula 5,000 piso, itinaas ito sa 10,000 piso epektibo sa susunod na taon. Bukod pa rito ang 7,000 pisong medical allowance ng mga teacher. Hindi, ang tingin namin dito, hindi ito financial aid. Ito ay nakakasiguro. This makes sure and ensures that you have the tools that are necessary for your effective teaching. Para lalo pang pasiyahin ng mga guro, naghandog ng mga nakaaliw na performance sa kanila. Personal ding inabot ng Presidente ang kanyang munting regalo at bulaklak sa mga teachers representatives sa iba't ibang rehiyon. Nagbigay siya ng time, so it means to say that he gave us a priority. Yung mga sinabi niya, of course, malaking tulong yun sa mga teachers. At the same time, na-motivate kami ng husto to do our task very well. Naboost ang aming moral. Kaugnay niyan, nangako ang liderato ni House Speaker Martin Romualdez na gagawa ng mga batas na tutugon sa pagpapabuti ng kapakanan ng mga guro. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.